Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay opisyal nang nakuha ng Lakers ang first ever in-season tournament title sa pangunguna ng 41 points, 20 rebounds, 6 assists and 4 blocks si Anthony Davis, 28 points si Austin Reeves off the bench at 24 points, 11 rebounds si LeBron James. Ngunit patungo sa game na ito ay madami din nga nakaabang kay Tyrese Haliburton. Ganun pa man ay hindi nga siya nagkaroon ng explosive game kanina. Decent performance pa din naman ang kanyang pinakita. Nagtala pa din nga siya ng 20 points and 11 assists on 57% shooting sa field. Ngunit nahirapan nga siya sa defenders ng Lakers. Nagpapalit-palitan nga si Cam Reddish, Taurean Prince at Vando sa pagtao sa kanya. Tatlong All-NBA level defenders kaya na mas matangkad at mas mahaba kaysa kay Haliburton. Magandang film work nga ang ginawa ng Lakers sa young star ng Pacers. Napakataas nga ng pick up nila dito at ayaw nilang tumagal ang bola sa kamay nito. Agad nila itong tinatrap. Di bali na nga makagawa ang iba, wag lang kay Haliburton manggaling ang opensa ng Pacers. Ganun nga naging game plan ng Lakers mga kaibigan. At mukhang naging epektibo ito dahil hindi nga sila makakuha na matinding rhythm at magandang momentum buong game. Ganun pa man, kudos pa din nga kay Haliburton sa impresibong performance sa in-season tournament. Magiging aral lang nga ito sa kanya moving forward and hopefully ay may apply niya nga ito sa mga susunod na big games sa kanyang career. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Zion Williamson. Si Zion nga ay na-expose sa game nila kontra sa Lakers noong isang gabi lamang. Tinambakan sila nito ng 44 points at sobrang na-outplayed siya ni LeBron James. Mas nagmukhang bata pa nga sa LeBron kaysa kay Zion kahit na almost 16 years younger ito. Mas mabilis siyang mapagod dito. Mas in shape din sa kanya si LeBron at tila ba may mas gustong patunayan pa ang 4-time champion and 4-time MVP kaysa sa kanya. Sa kanyang solo show ay talagang nag-iinit nga si Stephen A. Smith at kinall out niya ang former number 1 pick. Nung pinapanood niya nga daw ito ay nakita niya na meron itong bilbil. Tila ba galing nga daw ito sa buffet bagong laro at inubos ang laman ng lamesa. Mataba nga daw ito at siya mismo ang nahihiya sa kanya. Well, ang former trainer nga ni Zion ay nagsalita din na hindi daw ito nakikinig sa mga trainers and staff kapag pinagsasabihan siya na ayusin ang kanyang diet. Si Zion nga ay nagtatala ngayong season ng 22.2 points, 5.6 rebounds and 4.8 assists per game on 57.4% shooting sa field. Decent pa din nga yan mga kaibigan. Decent stats pa din nga yan, subalit not the type of stats na aasahan mo sa isang franchise player and supposed to be the next face of the league. Malaki na nga ang binagsak ng kanyang stats from his sophomore season. So imbes nga na pumasok na siya sa kanyang prime, si Zion ay tila ba nag-peak na sa kanyang second season at ngayon ay pabagsak na ang trajectory ng kanyang career, all because ayaw niyang sumunod sa tamang diet. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?